Ang mga katawang celestial ay biglang nagliliwanag at minsan ay matagal pa. Madalas ding lumilitaw ang mga bituin na may buntot, minsan sa kanlurang langit, minsan naman sa silangan. At sa parehong paraan mga kidlat, sulo, trumpeta at mga sandata na tinatawag na naglalagablab na kalasag. At lahat ng ito ay mga palatandaan ng malalaking sakuna. Ito ang patotoo ni Plinio ang Matanda, ang pilosopong nabuhay sa pagitan ng 23 at 79 AD sa Italia. Kahanga-hanga ang kanyang patoto at na iba pa dahil ikinukwento nito ang mga misteryosong pangyayari sa kalangitan nung sinaunang panahon. Isa ito sa mga unang patotoo ng paglitaw ng hindi kilalang bagay, ngunit gaya ng makikita natin, maliit lang itong bahagi ng mas malawak na dokumentasyon tungkol sa pangyayaring ito. Noon, madalas pagtawanan o kutsain ang mga nagsasalita tungkol sa UFO, pero ngayon ibang-iba na ang naging takbo ng usapin. Sa mga nakaraang taon, ang opinyon tungkol sa hindi kilalang penomenong ito ay lubos na nagbago at may mga lumitaw na napaka-interesanteng mga dokumento na nagbibigay ng bagong liwanag sa buong usapin. Pero ano nga ba ang nangyayari sa mundo ng ufolohiya? Ngayon, pag-uusapan natin ang penomeno ng mga hindi kilalang bagay at kung paano ito na noon ay tinatawanan lang ay naging mainit na paksa na nagbubukas ng mga bagong posibleng senaryo. Sige, bago tayo magsimula sa paglalakbay na ito, gaya ng lagi naming ginagawa at kung hindi nyo pa nagagawa, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming channel para suportahan ang aming trabaho. Sa Aspoleto, bumaba sa lupa ang isang ginintuang bolang apoy at nang ito'y lumaki, tila gumalaw ito. Pagangat mula sa lupa, ang globo ay tumungo sa silangan, tinakpan ng araw dahil sa laki nito. Ang fenomenong UFO ay isang napaka-komplikadong paksa, madalas na biktima ng hindi makatarungang mga paghusga at madaling pangungutya. Ngunit sa totoo lang, napakaraming mga mananaliksik ang naglaan ng kanilang pansin dito sa paglipas ng mga taon. Isipin ninyong naging isang tunay na disiplina ang pag-aaral ng mga sinaunang patotoo tungkol sa mga hindi kilalang bagay na tinawag na klipolohiya. Nagmula ang pangalan sa Clypeus, bilog na kalasag ng mga kawal ng Imperyong Romano. Clypeus ardens, nagliliyab na kalasag. Ginamit din ng mga sinaunang saksi noong klasikal na panahon ang terminong ito para ilarawan ang di pangkaraniwang mga pangyayaring madalas nilang makita. Gaya ng nakita ninyo, binuksan namin ang video sa mga salita ni Plinio ang Matanda, pero hindi lang ito ang patotoo mula sa panahon ng klasikal. May mga kwento rin mula kina Diodoro Siculo, Tito Livio, Esquilo at Plutarco. Inilalarawan nila ang presensya ng mga umiikot na diskong para nagbabanta sa langit, mga misteryosong bagay na labis na nakatatakot sa mga taong nakamasid na natitigilan sa gulat. Nagpatuloy ang paglalarawan ng mga ganitong pangyayari sa mga sumunod na taon at buong gitnang panahon. Noong 1290, mayroong patotoo mula sa lahat ng monghe sa Abbey ng Ampleforth sa Inglaterra na nagkwento tungkol sa isang hindi kapanipaniwalang nakita nila. Habang si Abbot Henry ay naghahanda upang bigkasin ang mga panalangin sa Hapon, si John, isa sa mga kapatid, ay dumating upang ipaalam na may isang malaking kababalaghan na nagpapakita sa labas. Kaya lumabas silang lahat at heto, isang malaking bagay na kulay pilak at bilog na parang disk ang lumilipad sa ibabaw nila na nagdulot ng matinding takot. Ngunit wala ito kumpara sa nangyari sa Norimberga noong 14 ng Abril, 1561 kung kailan napakaraming tao ang naging saksi sa isang nakakatakot na tanawin. Biglang napuno ang langit ng mga silindrikong bagay na pinaglabasan ng mga disk at globong puti, pula, itim, kahel at asul. Patunay ng pambihirang pangyayaring ito, inilarawan ni Hans Glasser ang lahat sa isang ukit sa kahoy noong 16 na siglo. Ang pangyayaring ito, tinawag na fenomenong celestial ng Nuremberg, ay nagdulot ng mainit na talakayan sa paglipas ng panahon. Ayon sa mga tumututol, likas itong pangyayari tulad ng parelyo, isang fenomenong atmosperiko mula sa refraksyon ng sinag ng araw sa maliliit na kristal ng yelo. Ngunit ang paliwanag na ito ay sumasalungat sa lahat ng sinabi ng mga saksi na nakita nila nung mga panahong yon. Ang langit ay tila napuno ng mga silindrikong bagay kung saan lumitaw ang mga disk at mga globo na puti, pula, itim, kahel at asul. Lumabas din ang mga krus at mga tubo na parang bariles ng kanyon, pagkatapos ay nagsimulang maglabanan ang mga bagay na yon sa isa't isa.
Pagkalipas ng halos 1 oras ng labanan, ang ilan sa mga bagay na ito ay tila nagliyab at bumagsak sa lupa, kung saan sila ay naging singaw. Hindi lang may mga nakasulat na patotoo, marami ring larawang ginawa sa paglipas ng mga taon tulad ng isang 15 siglong painting ng di kilalang pintor na tinawag na Madonna di San Giovannino. Sa pinta sa Palazzo Vecchio sa Florence, makikita sa likod ni Maria ang diskong may liwanag na parang sinag sa langit habang pinagmamasdan ng lalaki at aso. Ang larawang ito naman ay mula sa isang manuskrito noong ika-13 siglo, Annales Lauricenses, at tumutukoy ito sa isang lumilipad na bagay na nakita noong taong 776 sa panahon ng paglusob sa kastilyo ng Sigismund sa Pransya. Noong panahong iyon, pinaikutan at kinubkob ng mga Sakson ang mga hukbong Pranses. Habang naglalaban, biglang lumitaw ang grupo ng nagliliyab na kalasag sa bubong ng simbahan malapit sa labanan. Para sa mga Sakson, parang may mga misteryoso at nakatatakot na bagay na nagpoprotekta sa mga Pranses, kaya umatras at tumakas sila. Noong 1351 artistang Serbiano ang nagpinta ng isa pang misteryosong fresko na iningatan sa isang monasteryo sa rehiyon. Makikita dito ang eksena ng pagpapako sa krus kung saan sa kanan at kaliwa ng larawan ay may dalawang kakaibang larawan na tila kumakatawan sa dalawang lumilipad na disk na may dalawang figurang mukhang tao sa loob. Ang mga nakita natin ay ilan lamang sa napakaraming impormasyon at patotoo na maaari nating matagpuan kapag nagsaliksik tayo sa mga sinaunang teksto at mga larawan ng nakaraan. Tiyak may magsasabi na madali lang itong balewalain at ang mga patotong ito ay likas na pangyayari lang. Mga fenomenong hindi alam ng tao noon, kaya hindi nila ito naunawaan at kalaunan ay muling binigyang kahulugan ng mga saksi ayon sa kanilang imahinasyon at kultura. Malinaw na hindi binabanggit ng nagsasabi nito na mas madalas tumingin sa langit noon ang mga tao at kabisado nila ang mga konstelasyon at bituin. Ito ay dahil bukod sa magandang tanawin, ginagamit nila ang langit at bituin bilang gabay sa pagsasayos ng siklo ng agrikultura at pagsubaybay sa paglipas ng panahon. Tanggapin na lang natin na ang mga saksi sa pambihirang pangyayaring ito ay mga simpleng tao. Isantabi muna natin ang mga makasaysayang patotong ito, babalikan natin ito mamaya sa video at lumundag tayo pasulong sa panahon hanggang sa kasalukuyan. May mga ulat mula sa mga iginagalang na miyembro ng militar at intelihensya, parehong kasalukuyan at dating na may kapanipaniwalang kredensyal. Ipinapahiwatig na ang gobyerno ng Estados Unidos ay nagpapanatili ng antas ng paglilihim na lampas sa pangangasiwa ng Kongreso tungkol sa mga hindi kilalang pangyayaring panghimpapawid. Ang testimonya ko ay nakabatay sa impormasyong nakuha ko mula sa mga taong may matibay na reputasyon at dedikasyon sa paglilingkod sa bansa. Nagbigay sila ng kapanipaniwalang ebidensya tulad ng litrato, opisyal na dokumento at pribadong salaysay, hindi lang sa akin kundi pati sa mga kasamahan ko. Habang ginagampanan ko ang aking tungkulin, nakaalam ako ng isang programa Isang programa ng pagkuha at reverse engineering sa mga hindi kilalang bagay. na aktibo na sa loob ng mga dekada. Natinanggihan akong bigyan ng karagdagang detalye nang humiling ako nito. Ito ang mga pahayag ni David Grush, dating opisyal ng intelihensya ng Estados Unidos na ibinigay niya noong Hulyo 2023 sa Kongreso ng Amerika. Hindi lang sinabi ni Grush na alam ng gobyerno ng Estados Unidos ang totoong kalikasan ng mga hindi kilalang bagay. Ginagamit din nila ang tila mas mataas na teknolohiya para mag-reverse engineering. Ibig sabihin, inaaral nila ang mga bagay para muling likayin at makakuha ng technological na kalamangan. Sinabi rin ng opisyal ng intelihensya na posibleng may hawak ding mga biological na labi ang gobyerno ng Estados Unidos. Mga labi na narecover sa ilang insidente kung saan sangkot ang mga hindi kilalang bagay at ang mga labing iyon ay tiyak na may pinagmulan na hindi tao. Kumalat sa mundo ang mga pahayag na ito at nagdulot ng iba't ibang reaksyon. Ngunit ang pinakakawili-wiling bahagi ay hindi ang pagtanggi o pagpapalit ng mga kilalang kao. Ang totoong punto ng usapin ay paano tayo umabot mula sa pagtanggi at pangungutya sa UFO hanggang sa isang pagdinig sa Kongreso ng Estados Unidos. At higit sa lahat, bakit ngayon lang ito pinag-uusapan?
Ang pag-aaral ng UFO phenomenon o UAP ayon sa bagong katawagan ay isang napakahabang proseso na nagsimula matapos ang ikalawang digmaang pandigdig. Sa pagitan ng 1,947 at 1,969 na itala ng hukbong himpapawid ng Estados Unidos ang mahigit 12,000 sightings ng UFO. Kasama sa Project Blue Book ang mga obserbasyon ng ilaw, bagay at kakaibang nabasa sa radar. Ang mga sightings na ito ay iniulat mula sa iba't ibang pinagmulan, kabilang ang mga piloto ng militar at sibilyan, mga tagamasid ng panahon at mga astronomo. Sa kabila ng napakaraming dokumentasyon na ito, isinara ang proyekto noong 1,969 matapos ang isang pag-aaral ng Universidad ng Colorado. Nagtapos na walang ebidensya na UFO ay galing sa ibang mundo at karamihan ng sightings ay dahil sa natural na fenomena o panlilin lang. Malinaw na ang pagtanggi sa problema ay hindi nagpahinto sa sightings na nagpatuloy sa buong mundo sa paglipas ng mga taon, lalo na't naging mga taong may matibay na reputasyon ang mga saksi. Ngunit may isang bagay na nagsimulang magbago sa kwento ng UFO phenomenon noong unang bahagi ng mga unang taon ng 2000 nang inilabas ang mga testimonya ng 2 piloto ng hukbong dagat ng Estados Unidos na nakakita ng isang misteryosong hugis-itlog na bagay na lumilipad sa kalangitan ng San Diego. Sa mga taong ito, nagsimula ang Pentagon ng programa para makilala ang mga banta sa aerospace, pero hindi ito alam ng karamihan. Noong 2017 lang isiniwalat ng New York Times ang proyekto at lumabas ang mga testimonya at mga videong ginawa ng mga piloto ng hukbong himpapawid na malinaw na nagpapakita ng mga hindi kilalang bagay. Sa panahong ito, pinalitan ang tawag mula UFO sa UAP mula sa hindi kilalang bagay sa hindi kilalang penomena kahit patuloy pa rin ang dating problema tulad ng 50 taon na ang nakakaraan. Ngayon, alam natin na may hindi bababa sa 2 aktibong investigasyon sa US, isa mula Pentagon, isa mula NASA. Sa kabila ng pagtanggi, pasabog na pahayag at kumperensya, napunta tayo sa konklusyong tinatanggap ng lahat. Umiral ang fenomenong UAP, totoo ito, at kaya nararapat lamang na imbestigahan. Kung nabigo man ang mga pahayag na ito, ang mga umaasa ng isang tiyak na anunsyo tungkol sa presensya ng mga dayuhang bisita sa ating planeta, lubos namang binago ng mga pag-amin na ito ang pananaw tungkol sa issue ng UFO. Halimbawa, pakinggan ang panayam kay dating Pangulong Obama sa The Late Show. Nagsimula ang usapan sa karaniwang biro-birong tono pero nag-iba ang takbo nito nang biglang nagbigay ng malinaw na paglilinaw si dating Pangulong Obama. Ngayon, seryoso na ako. May mga video at recording ng mga bagay sa langit na hindi natin eksaktong alam kung ano ang mga iyon at hindi natin maipaliwanag kung paano sila gumagalaw. Hindi madaling ipaliwanag ang kanilang direksyon, kaya dapat seryosohin ang investigasyon para malaman kung ano talaga ang mga iyon. Sa mga nakaraang taon, malinaw na ang ipinapakita ng mga patotoong nakita natin. Malinaw na naitala ang mga hindi kilalang bagay na gumagawa ng mga galaw at manyobra na hindi mo may kakabit sa mga natural na pangyayari kundi napapahiwatig ng mga tiyak na manyobrang tila ginagabayan ng isang uri ng katalinuhan. Tulad ng mga larawang inilabas ni Jeremy Corbell at kinumpirma ng Pentagon, makikita ang isang hindi kilalang lumilipad na bagay sa ibabaw ng karagatan, huminto at sumisid sa tubig. Kung gayon, matapos ang napakaraming taon at umabot na tayo sa puntong kinikilala na totoong umiiral ang mga hindi kilalang lumilipad na bagay, hindi natin maiwasang itanong kung ano nga ba talaga ang mga ito. Ang pinakapinapaniwalang teorya ay na ito ay mga advanced na teknolohiya, ngunit gawa ng tao, partikular na ng militar. Kung dati itong may basehan pagkatapos ng digmaan at Cold War, ngayon matapos ang 50 taon, malinaw na hindi na ito kapanipaniwala. Kung 50 taon na ang nakalipas ay kaya na natin gumawa ng ganitong sasakyang panghimpapawid, bakit wala pa rin bakas na mga ito hanggang ngayon? Bukod pa rito, nabubuhay tayo ngayon sa panahong hitik sa digmaan, pananakot at pagpapakita ng lakas sa pagitan ng mga bansa. Hindi ba't na yon ang tamang oras ilabas ang teknolohiyang ito at sabihin, heto mga Gino, may ganito kaming mga sandata, kaya sumunod kayo o magkakaproblema. May mga patotoo rin tungkol sa misteryosong bagay sa langit na tulad ng napagmasdan natin ay hawig ng mga nakikita natin ngayon at matagal ng bahagi ng kasaysayan. Kung naniniwala tayong totoo ang mga bagay na ito ngayon, bakit natin isasantabi ang posibilidad na totoo rin ang mga nakita noong nakaraan? Bukod dito, makikita sa sinaunang teksto ng halos lahat ng kultura sa mundo
ang pagbanggit sa mga pakikipagtagpo sa mga misteryosong nilalang na may kakaibang kaalaman at kakayahan. Batay sa ating kaalaman, posible bang magkaroon ng bagong kahulugan ang mga tekstong ito? Maaring ang sagot ay mula sa Mexico. Noong Setyembre 13, 2023 sa kumperensyang inorganisa ng Kapulungan ng Parlamento ng Mexico, tinalakay ang bagong balita sa ufolohiya at pinakinggan ang ilang saksi mula sa hukbong dagat ng Amerika. Ngunit ang mamamahayag na si Jaime Maussan sa kanyang pagsasalita ay ikinagulat ng buong mundo. Hindi inaasahan, ipinakita niya ang mga mummified na katawan ng dalawang nilalang na ayon sa kanya ay hindi tao ang pinagmulan. Ang balita ay mabilis na kumalat sa buong mundo. Kahit nagdulot ng pagdududa ang dating issue ni Jaime Maussan bilang mamamahayag, inaasahan sanang magiging malaking sensasyon ang balita. Mas malinaw kapag sinabi nating mas komplikado ang issue kaysa sa nilalarawan ng media. Ngayon, ilalahad natin ang totoong nangyari at sabay susuriin ang ilang interesanteng detalye ng natuklasan. Ipinakita ni Maussan sa panahon ng kumperensya ang dalawang mummy. Tinukoy ng Autonomong Universidad ng Mexico gamit ang pagsusuri ng karbon 14 na tinatayang 1,000 taon na ang edad ng mga ito. Nilinaw ng universidad na hindi nila inanalisa ang mga mummy mismo, kundi isang sample lang na pinaniniwala ang galing dito at kinumpirma rin ito ni Maussan. Pero ang pinakamalaking sorpresa ay galing sa pagsusuri ng DNA na di umano'y isinagawa ng isang laboratorio sa Canada at tinatayang may hindi bababa sa 30% ng DNA na hindi kilala at hindi tumutugma sa anumang alam natin. Ayon kay Maussan, bukas sa publiko ang mga resulta ng DNA at pwedeng suriin ng kahit sino. Pero wala pang gumagawa nito dahil mas pinipili ng iba na punahin siya. Sinumang magsimulang mag-imbestiga tungkol sa phenomenon na ito ay kinukwestiyon at inaatake. Nangyayari ito dahil mas mahalaga sa kanila na siraan ang tagapagdala ng balita. Kaya madalas nilang tinatapos ang mga sikat na kaso sa paninira sa naglalantad, hindi sa ebidensya. Ang DNA ay isang ebidensya. Ibinahagi namin sa lahat ang mga resulta, pero hanggang ngayon wala pang nagsuri nito. Ito ay dahil ang pagsusuri ng DNA at pagtanggap sa mga resulta ay nangangahulugan ng pagpapatunay ng pagiging totoo ng natuklasan. Sa una, inisip ng mga mummy ay simpleng gawa-gawang pinagsama-samang bahagi lamang. Ibig sabihin, pinagdugtong ang labi ng iba't ibang hayop para mabuo ang mga kakaibang katawang ito. Pero ayon sa mga pagsusuri na ginawa ni Jose de Jesus Salche Benitez, isang forensic na doktor ng Mexican Navy na gumamit ng mga teknik tulad ng CT scan at X-ray, tinanggihan nila ang posibilidad na ito. Buo ang mga katawan at mukhang hindi ito na manipula o nabago. Sa pagsusuri ng mga mummy, natuklasan pa ang dalawang napaka-espesyal na bagay. Ang balat ng mga daliri ay may mga fingerprint, pero hindi ito katulad ng mga fingerprint na alam natin, kundi may pahalang na pattern. Natagpuan din sa mga mummy ang mga metal implant. Nang suriin ito, lumabas ang isa pang nakakaintrigang resulta. Ang mga implant ay gawa sa bihirang halwang metal, lalo na osmium. Ang osmium ay bahagi ng platinum group at isa sa pinakamalakas at pinakamatibay na metal. Ang metal na ito ay natuklasan ng 1,800 ng Ingles na kimiko na si Smithson Tennant, kaya medyo bago pa itong tuklas. At kung ang edad ng mga mummy, ayon sa pagsusuri ng carbon na isinagawa ng Universidad sa Mexico, ay mapapatunayan ang presensya ng mga metal na ito sa loob ng mga katawan ay talagang mahirap ipaliwanag. Ang mga espesimen na ito ay hindi bahagi ng ebolusyon ng ating mundo. Hindi sila nakuha mula sa mga labi ng isang sasakyang pangkalawakan na mula sa ibang planeta. Natagpuan silang naging fossil sa isang minahan sa loob ng lupa ng Diatomea, isang uri ng algae na hindi nagpapahintulot sa paglago ng bakterya o fungi. Ang mga mummy ay natagpuan noong 2017 sa isang archaeological na lugar malapit sa Cusco sa Peru at dinala lamang sa Mexico pagkatapos ng ilang panahon. Dahil sa pagamin, inireklamo si Maussan ng Ministro ng Kultura ng Peru sa pagdadala ng isang archaeological na artepakto palabas ng bansa ng walang pahintulot. Sabi ni Maussan, malapit na niyang ipaliwanag kung paano niya nakuha ang mga labi. Nakabinbin pa ang hatol sa natuklasan ni Maussan. Hindi pa tiyak kung totoo o peke ang mga mumya.
hinihintay pa ang mga karagdagang pag-unlad. Kung mapapatunayan ang natuklasan, magiging kamangha-mangha ito at maaring ito ng nawawalang piraso na mag-uugnay sa kasaysayan ng tao at ng mga nilalang mula sa labas ng mundo. Habang hinihintay pa natin ang karagdagang mga sagot mula sa Mexico, hindi natin may kakaila na ang usapin tungkol sa UFO nitong mga nakaraang taon ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa pananaw. Mula sa lubos na pagtanggi sa issue, nagkaroon ng hindi inaasahang pagbubukas mula sa mga institusyon. Sa puntong ito, kailangan na lang sagutin ang pinakamahalagang tanong: ano ba talaga ang mga misteryosong hindi matukoy na bagay na ito? Kung totoo sila, ano ang tunay na kalikasan ng mga hindi kilalang fenomenong ito? Sila ba ay mula sa mga sibilisasyong umunlad sa ibang planeta o patunay ng bagay na di pa natin lubos maisip o may larawan? Ngayon, gusto naming marinig ang inyong opinyon at mas mapalalim ang talakayan tungkol sa paksang ito. Kung nagustuhan ninyo ang video at mahalaga sa inyo ang aming trabaho, huwag kalimutang mag-subscribe dahil malaking tulong ang inyong suporta. Hanggang sa susunod na kwento!